Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga mahalagang resistance levels ni Bitcoin habang ito po ay nagbabounce o umaakyat mula sa tinatawag na 21-day exponential moving average or 21 EMA. Pero ano nga bang ibig sabihin ito? At bakit po mahalaga ang mga resistance levels na ito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Traders at Investors? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisihan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Bitcoin kamakailan lamang. Nito pong nakaraang weekend ay napansin natin na ang presyo po ni Bitcoin ay naging stable kung saan ay naglalaro lamang ito sa pagitan po ng $94,000 hanggang $95,000. Base po sa pinakabagong data, ang presyo po nito ay nasa $94,173 kung saan ay meron po itong 5.31% na pagbaba sa nakaraang linggo. Bagamat ang market capitalization po nito ay nananatili sa $1.864 trillion, bumaba naman ang market dominance ni Bitcoin sa 54.2%. Ibig sabihin ay bahagya pong lumilipat ang atensyon ng ilang investors sa ibang cryptocurrencies o altcoins. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa resistance levels ni Bitcoin. Ngayon, ayon po sa crypto analyst na si Ginoong Egrag, ang 21 EMA sa 3-day time frame ay isang mahalagang dynamic support para kay Bitcoin. Historically, sa tuwing naabot po ni Bitcoin ang level na ito po ay nagbabounce pataas kung saan ay nagiging senyales ng posibleng rebound sa presyo. Binanggit din po niya ang ilang critical resistance level na kailangan pong bantayan. At yan po, una ay ang $103,000, pangalawa ay ang $106,400 at ang pangatlo ay ang $108,500. Kapag nalampasan po ni Bitcoin ang mga presyong ito, posibleng makakita tayo ng malakas na bullish momentum. Pinaka-importante, ayon kay Ginong Egrag, ay ang pagsasara or pag-close ng presyo sa itaas po ng presyong $108,500 dahil ito po ang magiging ultimate bull signal para kay Bitcoin. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang CME gap sa presyo ni Bitcoin? Bagamat may optimism po para sa resistance breakout, hindi po mawawala ang mga alalahanin tungkol sa tinatawag na CME gap. Ito po ay ang price gap sa futures market na kasalukuyang nasa pagitan po ng $80,500 at saka $77,500. Ang mga ganitong gaps ay madalas pong pinupuntahan ng presyo para mag-fill na posibleng magdala ng bearish trend. Sa kasalukuyang presyo po ni Bitcoin na nasa $94,000, kung babagsak po ito sa ilalim ng $77,500, maaaring umabot po ang pagbaba nito sa mahigit 18%. Kaya mahalaga pong bantayan ng mga traders ang price level na ito. Ngayon ay ano naman po ang opinyon ng mga veteranong analyst. Isa pong kilalang market analyst, si Ginoong Peter Brandt, ang nagsabi na dapat maging maingat ang mga traders dahil po sa historical volatility ni Bitcoin. Napansin po niya ang posibleng head and shoulders pattern sa daily chart na kadalasang nagiging senyales ng pagbaba sa presyo. Kung magmamanifest ang pattern na ito, maaaring bumagsak po si Bitcoin sa presyong $73,000. Gayunpaman ay pinaaalalahanan din niya na huwag masyadong umasa sa mga chart patterns dahil si Bitcoin ay notorious o kilala sa pagiging unpredictable. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng bearish levels na dapat po nating bantayan. Ayon naman po sa analytics firm na Glassnode, isa sa mga critical price levels ni Bitcoin ay ang presyong $88,000. Ito po ang tinatawag na cost basis ng short-term holders. Ibig sabihin, kapag naabot po ni Bitcoin ang presyong ito, maaaring magsimula ang pagbebenta ng mga short-term investors, kung saan ay maaari pong magresulta sa malaking pagbaba ng presyo. Kung hindi po mananatili ang presyo sa itaas ng $88,000, ang susunod po na major support level ay nasa $73,000 na itinuturing po ng ilang mga eksperto bilang free fall territory. Ayan. At ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors.
Para sa atin, ang balitang ito ay nagbibigay po ng mahalagang insight para sa ating trading at saka investment strategies. Ang resistance levels ay magsisilbing gabay kung kailan magandang mag-hold, magbenta o magdagdag sa ating portfolio. Ang 21 EMA halimbawa ay maaaring gamitin bilang indikasyon kung ang market ay nasa bullish o bearish trend. Gayunpaman ay dapat ding mag-ingat sa mga risk tulad po ng CMA gap at ang posibilidad ng pagbaba sa presyong $73,000. Ang volatility o pabago-bago na presyo ni Bitcoin ay nangangahulugan na mahalaga po ang risk management at tamang kaalaman sa market. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang mundo po ng cryptocurrency ay puno ng opportunities at saka risk. Ang tamang impormasyon at analysis tulad po ng pag-aaral ng mga resistance levels ay mahalaga para sa ating tagumpay bilang mga crypto traders. Tandaan, mag-invest lamang ayon sa kaya mong wala at huwag kalimutang maglaan ng panahon sa pag-aaral ng market trends. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.